Morning mga anak kaapo. Kumusta na kayo lahat? Mayroon na naman tayong kwento sa sinaunang panahon. Ito ay sa panahon pa na mga paniwala maliban sa ating tunay na Diyos. Ito ay mga tradisyonal lang na i-share ko sa inyo na para malaman ninyo ang mga kaugalian ng mga tradisyonal na ito. Ito ay kanilang kasaysayan. Pakinggan ninyo at mamaya konting ipaliwanag ko rin sa mga pangyayaring ito. Ang title nito ay Who Was the Father of the Gods? Ito yung pamagat. Who was the father of the gods? Sabi niya, in ancient times, the world was in dangerous, mysterious place. Earthly man must have wondered constantly why the mainit, life-giving sun sometimes scourges the earth. Why did the rains sometimes make the crops grow and sometimes cause destructive floods? What strange being caused the thunder and lightning? Dati na banggit na natin to turn din, pero iba naman yun na pangyayari. Kaya dito connecting lang to. In an effort to make these stories more understandable, myths were created. The earth primitive peoples imagined that they were ruled by a whole family of gods and spirit. Hindi gods natin to natunay ha. Ito sa paniniwala lang nila. Different names were given to them and different parts of the world. So, the bright sun god was Phoebus, Apollo to the Greeks and Romans, and Ra to the Egyptians. Mars was the Roman god of war, called Ares by the Greeks, and Thor by the Norsemen. Rolling over all of them was father of the gods, called Zeus in Greece, Jupiter or Job in Rome, and Odin by the Norsemen. Ngayon, ipaliwanag ko lang kasi parang malalim tong mga kwento na ito. So, itong mga binanggit nila na sabi niya, yung binanggit scourge the earth. Ito yung sinunog or mainit. Mainit na panahon. Scourge the earth. Yun ang meaning niya. Kaya, yung sa kainit na panahon, mayroon mga konting ulan na kung saan tumobo tong mga sabi crops, lumalaki ang mga pananim. Sabi dito yung grows ang so nagkaroon to sila ng destructive floods. Kumbaga nagkaroon sila ng baha.
na ito ang nagkos din ng kulog at kidlat. So dito makita natin itong mga misteryosong mga understandable, sabi niya, yung maintindihan na sinaunang mga panahon, na maintindihan natin na ito yung mga gawa nila sa sanlibutan, na kung saan itong mga tao doon, sinaunang mga tao, na mayroon silang mga Diyos-Diyosan. Hindi ito yung Diyos talaga na tunay. Kumbaga, mga traditional kasi to, mga gawa-gawa nila to. Napakinggan lang natin kung ano tong mga nangyayari. So, mayroon sila binanggit na Gods and Spirit. Ang ibig sabihin, ito ay Diyos sa Espiritu. Sa kanila lang yon, hindi to sa atin. Na ito ay nagsimbolo sa ang ilang Diyos, araw na Diyos, 'di ba? Mayroon tayong narinig sa araw na Diyos. Kaya dito nagsimula yung gira kasi gods, mayroon silang gods of war, Diyos ng digmaan. Marami silang mga Diyos-Diyosan dito na tinawag rin nila na Thor the Horseman. Yung Thor the Horseman, binanggit niya na ito yung mga pangalan na sa mga Grego, na ang tawag nila dito, ibig sabihin yung Thor, ang sabi niya na Norsemen, na sila yung Diyos na kilala bilang kulog ng kidlat. Kilala sila bilang pinakamalakas na Diyos sa kanilang paniwala na Aser. So, ito naman pangalan ng Odin. May binanggit kasi Odin. Itong Odin din ang pinaka-kapangyarihan Diyos na sinasamba nila sa mga Norsemen or Viking. Siya ang hari ng Diyos na kinikilalang All Fathers. Ito yon. Kaya yung mga binanggit ko kanina, binasa ko sa English, ito yung mga paniliwanag nila na maintindihan natin itong mga pangalan dito na binabanggit. Na ito yung mga paniwala nila sa sinaunang panahon. Kaya yun ang mga paliwanag kung bakit may binanggit na scourge, destructive floods, crops, kulog kidlat, understandable, affirmative, Gods and Spirit, Sun God, God of War, called Ares, Thor of Norsemen. Ito yung Odin. Ito yung mga binanggit dito na pinaliwanag ko na sa inyo kung anong mga meaning na sinasabi ko sa inyo. Kasi malalim kasi ito malalim. Kaya dito, ito yung mga paliwanag dito sa kwento ng Who Was the Father of the Gods. Mga traditional to. Kaya kung makita natin mga paliwanag na ito yung mga sinasaunang mga panahon na kung saan sila sumasamba. Ito pinaalam ko lang sa inyo ang mga kahulugan sa kanilang mga paniniwala sa mga sinaunang panahon. So, binanggit din yung translation. Alam niyo yung translation sa Quiapo, pag mayroon darating yung mahal na araw, 'di ba mayroon sila translation. Yung mga sa translation nila yung yung binanggit na pag nagprosesyon yung Black Nazarene, 'di ba? Nakita ninyo yung Black Nazarene sa Quiapo, yun tinatawag na translation. Kaya salamat sa ating Panginoon na ang tunay na Diyos natin, ang katotohanan, ay walang iba
kundi siya yung Diyos na ating pinaniniwalaan, sinasamba sa Espiritu, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga anak-apo, praise the Lord mga anak-apo, na maliwanag sa inyo kung ano yung pinaunawa ko sa inyo ngayon. Kaya salamat sa ating Panginoon.